So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tapos na tayo sa bracket A at ang masasabi ko lang sa bracket A battles, superb yung pinakita ni Tipsy D laban kay Flick. Okay, so okay don't get me wrong, no? Si Looney nasa bracket A, no? Pero in my honest opinion, mas namangha talaga ako sa naging performance ni Tipsy D sa eliminations, no. So sobrang nakaka-excite panoorin or mapanood ulit yung semis ng bracket A, which is nagtapat ang Looney tsaka Tipsy D. Yun. Basta alam mo yun, sobrang ganda sobrang ganda ng laban dito sa bracket A. So, tignan natin dito sa bracket B. Bracket B na tayo, Smaglas versus Mzite. Naka-cross out yung pangalan ni Smaglas sa poster at nag-advance naman si Mzite sa tournament. So, tignan natin, alamin natin kung anong naging story, kung dikit ba yung battle, kung pukpukan ba yung naging laban. So yun, mas maganda yung maging ganun, mas maganda yung mas malaman natin kung ano yung pinaka naging storya kaysa naman mag-assume tayo agad na ganito, diba? So ayun, bracket B na tayo. Ang masasabi ko lang sa bracket A battles, matindi. Yun, so bracket B, tignan natin kung ano yung magiging comment ko sa bracket B once and for all. Let's go. Smaglas, Mzite. Itong hurado para sa laban. Shoutout kay Mzite sa Motus Battle League, sa lahat ng MCs sa nabumubuo sa Motus. Shoutout. Takoma Boys, Unknown, shoutout. Ano to? React accordingly, respect the MCs. Pinili ni Mzite, mauna si Smug, tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin kataga 3, Smuglas. Yeah! Sa buhay 2016! Yung lineup ngayon, ibahin nyo sa mga dating pangahas na minasakyer na ni Batas. Stage 1 mo palang mothership na! Kala mo, artig din, kaso nga lang sir, mas marahas. Mapakontra o bida man ang papel sa palabas, tsak lamon sinumangwak ngayon na nakanlak na yung mga karakter na malakas! Pero kapag kakataong to, kung to, kaparehas ko lang ng pinanggalingan ng mundo, sa akin, klases pa yung nananalaytay sa dugo ko. Kaya tang ina oo, halimaw sa laruto. Sa'yo, hindi ako saludo. Lolo mo lang yung mga crowd sa Ghost Fighter na nahigot ni Taguro. Kaya wag kang pasiguro sa aking mga unang panukala, di ka mangkusa na humanga. Dahil kung magkataon, siguradong mapapanganga ko si Mzite sa sakit. Pag niregan ko sa puwet, 100% tagusan sa bunganga. Kaya Mzite! Uking na! Nagpas ka na sa guhit, kaya wag mong isiping di ako magpapatol. Sa mga tulad mong corning payaso na papogi, masyado na sa sobrang pakul, mukhang nakakondom pa pag nagjajakol. Ang tala mo Gago. handa ka, tol. Yung araw na to, tinutukan mo ng labis masyado. Bukod sa mga jokes, reference, angulo at mga verse mong tagish na bago, las isa buhay 2K15 ka pa nag-practice matalo. Ako, pagagaling ko lang din doon. Pero ngayon, papunta ka pa lang, pabalik na ako kasi doon ka pa uwi. Minsan na ako nagtaas dito ng bandera na puti kasi binarel ako sa kamay kaya naging pula uli. Kaya yung sinasabi mong manalo-matalo, may say-say pa ba yun? Kung sakaling ikay nakalagay na sa kahon, huwag kang mag-alala. Walang standing sa lapida mo, tangina mo pag pinatay kita ngayon! Kaya sige, makinig ka. Kahit pa paano, hindi ko pagdadamot sa'yo lahat ng pagkilala at respetong para sa'yo, Mr. Bentot. Wala pa sa panahon ng 785 sa Kainta nung di pa tayo kilala. Bago ka pa maging tres kabalyero ng Republican at Rapscallion kahit tanggi pa nila. Papuntang sunugan at flip-top. Nakisabit ng All-Star hanggang magka 3GS na iba pa. Malayo-layo na din tong narating mo kaya congrats tang ina ka, pwede ka nang magpahinga. Ba't kasi sumali-sali ka pa dito? Nag-try out ka na lang ulit para champion ka na naman. Gago. Hindi naman sabi na maliit ka, pero kasi kung ako yung tatanungin nyo, kung meron ba to sa aking tsansa makachamba, oo naman, tang ina. Pwede, kung papayag ako. Kaya di lahat ng pwede nararapat. Kaya ano man dito may hangganan. Alam kong matagal mo nang gusto, pero di lahat ng gusto mo kailangan.
Alam kong papalag ka kahit di mo pangalandakan, pero sa pagkakataong to, di lahat ng mga papalag may laban. Character over capacity. Meron kang ngang kakayahan, pero wala kang karapatan. Gusto ko sana magpaubaya, total birthday mo naman, nakaraan ka sa pag ginawa ko, mukhang mas yayabang ka na naman. Tanginang yan. Diba? Kaya ngayon sa muling pagharap mo sa tao, yung paghahangad mo manalo, sampal sa'yo gago. Parang nagsulat ka sa wish ko lang, tas nagsulat pabalik mismo ng ang kapal ng mukha mo. Wala akong paki sa'yo, pukin ang ina mo ka kahit isa ka pang taong, diba? Tanga, updated ako. Alam kong upgraded kayo. Kaya yung mga mahirap sa amin noon, di malabo sa batch yung maging easy. Pero di porket kaharap mo ko ngayon, kamatch na rin kitang MC. Dahil kung ako malaman magatid, kala mo delivery box ng LBC, ikaw sa sobrang nonsense, mag-rebut, kala ko ka-chat ko si Simsimi. Diba yung mga tipo bang, pag mo akong tinitira, pagdating sa prinsipyo, dito sa Pampanga, kailangan ng mga tao kasi ako ang munisipyo. Tangina mo, nagra-rugby ka ba? Sinininan to, kung ano na binabanggit, asabat lang ang puta. Kaya kayo, bago kayo kumalakpak, dumagdak, suriin niyo muna kung yung mga mabigat ko na letra, tinatalo nga ba talaga ng mga ribat na nanema? Total mukhang kada round naghihintay ka na lang sa akin matapos, pero para amanos, kada manghihiram ka ng linya, magsoli ka ng maayos. Ha? Hindi yung para lang akong kumausap ng bata na nagpapakautak pang... Okay, ang haba ng round ni Smug, no? Medyo halata yun dito sa part na to. Medyo mahaba na talaga yung round ni Smug dito. Mama, sadyang masagot lang, pero yun lang din naman lahat ng kasagutan ay tama. Di ka man takot bauna ng palasong may sima, lason man o baga, wala ka nang magiging hugot pabalik sa tagusan ko na pagbana. Kaya ngayon, magbabalik ka, baka di mo alam nagbabalik na rin to. Pero di tulad ng mga pagbabalik na lang sa inyo, dahil sa pagbabalik ko rito, buong ekspektasyon nyo sa isa buhay ang babalik na rin ko. Brr! Bento! So ayun, no, litaw na litaw yung ang haba ng oras talaga ni Smug. Wait lang, marami akong sasabihin eh. Medyo nag-choke lang ako, nawala lang ako kasi nasa isip ko na yung mga gusto kong sabihin, kaso akala ko kasi may times kasi na akala ko tapos na si Smugglers doon. So gusto ko na magsalita. Pero nawawala 'yon. Kasi hindi pa pala siya tapos. So alalahanin ko lang, no. Basta ang pinaka-highlight ng round 1 ni Smug is sobrang naging parang ano yun, alam mo yun, naging haba talaga siya. Tapos, ito, hinuhugot ko na. Tapos, may ibang mga lines si Smugglers na hindi ganun ka-direkta kay MZite. May ibang lines si Smugglers na hindi effective sa hindi effective kay MZite. May ibang lines naman si Smugglers na kulang sa punto. Hindi nagpe-pay off ng maayos. Kulang sa power, sa energy. Kulang sa bigat, sa punchline, sa haymakers. Ayun, yun yung mga napansin ko. Tapos overtime, no. Yun, dun lang naman umikot yung buong round 1 ni Smugglers. Naging dragging kasi naging mahaba yung round, tapos ineffective yung mga ibang lines. Haymakers medyo hindi ganun kalakas, nagki-pay off. Marami pang naging highlights yung round 1, pero yun yung mga nasabi ko, yun yung mga napansin ko. So yun, MZite tayo. Ang haba ng round mo! Okay na ang taknay damo! Eto ba yun? Panibasa kasi sikat, kaya feeling superstar. Pero pag yan ay nagwalang bahala, minsan na akong nangarap na balang araw, bang! Luluhod ang mga tala. Kaya eto, na-unlock daw siya. So anong feeling mo? Mas magaling ka sa mga rapper na nauna? Special character din ako na-unlock, kaso sa internet ako kumukombo. Tawag doon Cyber Akuma. At saka yung arcade, laos na yan. So tangina, may Android na. Marami ng apps na pag-iwanan ka na, at sa mga laro ngayon, itong mga special character na babayaran na. O ano, Enigma, salamat sa pagkakataon at nilabas mo ngayon ito nakatagong dragon. Para mong nilingon ng panahon ng hapon, makakakita ka ng puto ka mas madugo pa sa bagong taon. Papapapakpak
Nagkatagpo din ang magkabilang panig ng ating mundo. Pasig at Tondo, malaman mo hindi ito basihan kung sino mahusay, bagus kung sino mas epektibo sa gabing to. Pero sino nga ba ako? Okay. Isang kay bago-bago, napakayapang, akala mo kung sino. Piling matalino, natalo nung una, sumali ng torneo. O baka nagtataka kayo, sira ba ulo ko, bakit ginagawa ko to? Hindi ko kinukuha yung simpatsya nyo, inuubusan ko lang to ng anggulo. Kaya tong sinikap ito, masisiba ko to. O ikaw ang diba, ako ang palakol. Nauna ka mabilis, nauna ka mabulol, nauna ka tumalempwes, mauna ka mapurol. Ano, gera na? Labas mo ang tatawa, tignan natin kung kaya ng kalasag ko yan. Promise, hindi ko titirahin yung ilong mo. Kasi na-spike na yan. At yung anggulong yan, Chuck, dead end na para sa'yo. Wala nang pwedeng paglagyan. Malamang, hanggang isang buhay 2038, may mga nakahandang rebat na siya para dyan. At saka napapansin ko lang na lumalakas ka lang manlait pag pangit ang kalaban. O sino sa atin ang bumabatil at nabubuhay sa yabang at lait, lait at yabang. O di ba malupit, mabilis malalim, mapabatil o kanta, kaya akala mo wala nang sasabay sa'yo o wala nang wordplay. Metaphor, reference, pero yung dati mo pinupunto, ayun na yung pumapatay sa'yo. O sige, magsukatan tayo ng mga nagawa ko at nagawa mo na wala ako. O takbo ng karera ko'y banayad pa. Di katulad mo na hinaluan ng pagiging praktikal, ng pagiging mahusay, kaya pati freestyle mo may bayad na. Pero di yung sukatan at di yung basihan ng panlimitahan ng ikakayahan. Dati nakakasalubong mula sa daaplit tapos sunugan at tagakataya, kaya kaya ka ng sabayan. Maraming iniisip nila, di mo kamasya nasa iyong harapan. Ilang itablado na ba nalapatan ng iyong katawan, ikaw ay tatapatan na tatapatan ng mapag-alaman. Mula mainstream, hinatakdi kita pa underground para pahalikin sa sarili mong paanan. Diba nanggaling ko siya sa inaraps? Galing din ako dyan, kaya huwag kang masyadong maangas, brother. Oo, maraming at pagbabagong naganap, pero nakikita ko pa yung apok doon. Pero Smaglas, hindi na daw bumabatin. Tapos bago yung natalo ka pa daw, putang ina, nakala ko parte lang ng panaginip ko. Yung pala totoo, kaso 30 minutes ago lang yung nasinip ko. Kaya, manatili ka lang sa inaharap. Itong araw na to, hindi mo na pwedeng balikan. Ikaw at ang mga linya ko na lang siyang magtatama ng nakaraan. Sige, mauna ka na doon. Para masanay sila, hindi ka na nila hanapin. Habang ako, ito, nag-iingay sa panahon walang nakikinig sa akin. Kaya, pinagda ko na lang lahat ng mga Ganda yan. ko sa mga patanong mo dahil wala namang sagot sa mga tanong mo na di ko kayang hanapin. Isang malaking sampay sa mukha mo na tumalino yung pagong pagkatapos makipagkwentuhan sa Woohoo! Okay, linya ni Smaglas yon, yung kwento mo sa pagong. Yun, ginawang reference na M-Zite. Okay, lumalamang na si M-Zite dito sa part na to. Wala namang sagot sa mga tanong mo na di ko kayang hanapin. Isang malaking sampay sa mukha mo na tumalino yung pagong pagkatapos makipagkwentuhan sa akin. At ang lamang din pwedeng mapunta sa akin, syempre pwede din sa'yo. Oo, Smaglas ka, ikaw ang magaling, pero mas deserving ako. 2 minutes lang yan. Galing. Oh, hindi ba talaga yun? Props men. Ang ganda nung sabi ko sa inyo, lumamang na si M-Zite sa part ng lumamang lumamang sa part ng yung sampal sa mukha mo na tumalino yung pagong nung nakipagkwentuhan sa akin. Doon na nag-start lumamang si M-Zite, pero patapos naman na yung round. Pero ayun, from start to finish, from start ng round 1 ni Smagla, ni M-Zite, unti-unti niyang ginagapang yung or para ma-outperform ni M-Zite yung naging performance ni Smaglas. Unti-unti niyon. Hindi naging isang bagsakan, hindi naging one punch line, 'di ba? One punch line man si Looney. Okay, hindi dinaan ni M-Zite sa isang puntos, sa isang bagsakan, sa isang haymaker, sa isang punchline. Hindi niya dinaan sa ganun. Tinrabaho niya 'yon from ganitong score ulit, set up, score, set up, score, set up, score. Ganun yung naging story ni M-Zite sa round 1. Punto siya, set up, punto, set up ulit, punto ulit, hanggang sa nakukuha niya yung momentum niya. Tapos dun na lumamang si M-Zite para sa akin, no? Dun sa ang ganda nun ang ganda nung score na yun para sa akin. Yung isang sample sa yung tumalino yung pagong up pagkatapos niya makipagkwentuhan sa akin. So tangina, ang lakas nun, no? May mga punto pa si M-Zite dito sa round 1 na para sa akin tumama talaga
kay Smuggles, yung special character ka ngayon, laos na yung arcade, may Android na ngayon, yung mga special character nabibili na lang sa ngayon, tas yung freestyle mo nababayaran. So ayun, maraming naging quotable si MZite dito sa round 1, and I'll give it to him siguro sa score na 9-8, na overtake talaga or na overtook talaga, na outperform talaga ni MZite si Smuggles sa konti lang naman, konti lang. Siguro, kung hindi ko narinig yung nagpalamang sa round na to, yung about dun sa pagong na tumalino na pagkwentuhan sa siguro, pwede ko pang sabihin tabla yun pero dun talaga nag-start lumamang si MZite, tapos yun. Okay, so 9-8 in favor of MZite sa round 1. Serving ako. 2 minutes lang yan. Hindi ba talaga yun? Tangin lang yan, wala na bang ibibigat pa? Sa sobrang desperado, pati mga dati kong linya, nare-reback niya. Di ba halatang halata naman? O sige, makinig ka. Bago ko simulan tong round 2, paisa muna ulit akong vacuum. Alam mo pare, sa henerasyon to, isa ka sa mga magandang huwaran pero pangit tularan. Isa kang halimbawa, pinakasaktong ehemplo ng mga idolong may katangian ng isa. Sa mga halimbawang dapat na masampulan ka sa maging modelong dinadapak pamarisan pa ng iba. Kasi kung di nyo kilala si MZite, makinig kayong lahat. Eto si MZite. Kilalang kupal si MZite sa lahat ng aspeto si MZite. Tangina puro yabang at layat lang din naman to si MZite. Pero yung mga baguhan at veterano, bad trip na rin kay MZite. Kaya konting-konti na lang, mabubugbog na si MZite. Ganyan si MZite, kung yung tularan si MZite. Freestyle lang yun ah. Pero sige, alam mo pare, sa lahat ng pasikat, ikaw yung kilala kong palubog. Nakaraan nanood ako ng mga latest battle, halos lahat may komento sa kanya. Bukod sa mga shoutouts nito nakaka-bad trip, pati sa judging ng ibang MC, gusto rin niya kahati. Sa camera, KSP na KSP. Kulang sa pansin, kaya sumisingit palagi. Panay siya, ako nga pala si MZite, pinaka-cute ng 3JS. Alam niyo na kung bakit. Sa lahat ng mga bad trip sa akin, pag nakasalubong niyo ako, libre suntok, di po ako magagalit. Ano lang yan? Ano lang yan? Alam mo, di ka naman sana mapapasama kung naging mabuti ka lang dyan. Pero sa mga uri na ganyan, di na sa akin bago kung isang araw mabalitaan ko na nagulpi ka ng pan. Bastard kasi yung pute. Alam niyo ba yung bastard? Ba't nagko-computer ka ba? Search mo sa Google, tanga. Tapos bantayan mo yung mukha mo sa salamin. Baka pagising mo bukas, itukel ka na. Pakina nito, yabang porket endorser na ng Dice Man at Kubo, naka ng puta. Pero di mo ba alam, bago kayo dyan, kami yung nauna. Sa katunayan, lahat ng bigay nila sa'yo, yan yung mga stock na di ko kinuha. Pero astig, diba? Astig, tangina. Sikat na, kaya lapitin na ng sponsor madalas. Alam nilang papampam ka kasi, kaya kahit anong suot mo, mapopromote ng malakas. Pasikat ka, di ba? Pasisikating pa kita. Pero sa mas makahulugan pa na meaning. Pag nagkahulugan ulit dito, kasama ka na, huwag ka mag-alala. Ay, wag ko lalampukin ng ina ka, kundi ka pa mag-trending! Ang ina mo. Teka lang. Tsaka last year ka ba dito, papampampukin ng ina ka? Makinig ka sa akin. Heto na ba yung mga Metro Manila's most handsome? Oo na lang. Tangina, kain ka bubog marami, pagkalat mo sabay tumbling ka abno. O kaya try mo magmang climbing sa punso, sabay skydiving sa bangko. Porket pandak, maabra na din ang puta. Good luck! Ingat ka na lang kayo sa kamapadpad na ko. Sa liit mong yan, halatang habulin ka ng mga baklang mas matangkad sa'yo. Tangina, baby face ka pa naman. Bala ka kung ayaw mong maniwala. Bukod sa mukhang literal na supot ka pa ata, halatang may gatas ka pa sa labi kasi may utong ka sa baba. Pagandaan nga ng ilong, binabanggit mo kanina sa akin. Tangina, sige na, oo naman ka. Todo sagad na. Pero oo na lang ba? Sa pagsukat ng tunay na kulay ng tao, di lang panlabas ang laging mahalaga. Kaya oo, alam na. Si Abra nga kami na adong mas gwapo ko sa kanya. Pero sige, sabihin na natin. Kung meron man mga mainit ngayon dito sa flip top, tanginang yan kayo na. Wala naman akong pakialam sa inyo eh. Pero iba na pag may dahilan ng manguna. Asta kasi kayo ng astang mga bagong henerasyon sa liga. Pero panay nasa nakaraan ng hangad yung mabura. Wala din palang pinagkaiba sa madayang pagsingit sa pila. Kasi atat na atat kang may palitan pang nauna. Porkit ba tinalo ni Shernan si Balakid? Ni Romano si Delo? Ni Pistolero ni Shea? Kala mo yung si ikaw kaya na akong magape? Very wrong. Yan ang hirap sa inyo. Kala mo madali. Marami nang namatay dyan na paagak na sa Wenex ka na nga at atangay kasi yung akala mo mali.
Tangilang yan, kaya sa listahan ng mga legit dito, tablado ka. So please get out of my sight, bro. Kasi wala nang pwesto yung pangalan mo dito sa game. Sight, kahit pa na-feel mo ang type mo. Nadandagta masyado yung estilo ng style mo. Parang may schizo na side ko. Sa liga din na namin kailangan ng M-sight. Meron lang kami ditong sight to. Sa alasyan ka pa dito pampampangin na mo. Pahinga din pag may time. Sige na, sabihin na natin, umingay kayo nung tahimik kami sa panahong kay Bilis. Pero kalaunan, mas marami na rin ngayon yung mga taong inis. Ultimo ako, siya, sila, kami. Yung pagmumukha mo, din na namin matiis. Kaya please, huwag ka na magdalawang isip umalis. Ayos lang kami dito, tangina mo, di ka namin maminis. Kaya sa inyong lahat, tangina, nag-joke pa ako Sa inyong lahat, tangina, alam ko kahit kung si Inside sa atin mawala na. Batid kong nakatanim na sa ating alaala. Gabi man o sa umaga, patuloy na umasa sa bawat paghingi ni M-Site ay bilagid na kasama. Okay. Same approach, round 1 and 2 ni Smaglas. Tapos nagano pa siya, nag-choke pa. May konting choke pa si Smaglas doon. So, dahil tournament to, kailangan natin makita, mapansin, yung mga ganong detalye. So, less na yon. Inamin naman niya, di ba? Nag-choke pa ako, sabi niya. Inamin naman niya. At kita ko rin naman, napansin ko rin naman na nag-choke siya. Saglit lang naman yon, pero hindi natin pwedeng i-disregard yun kasi tournament to, kailangan natin mahigpit sa ganitong sa judging, no? So, syempre, less na yon. Hindi na kayang perfect 10 ni Smaglas in terms of performance. Kung yung round 1 iniscorean ko ng 9-8, pinaka-max na lang na score ni Smaglas dito is 9, pero hindi pa natin na-breakdown, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, round 1 and 2 ni Smaglas parehas ng approach, parehas ng atake. May mga haymakers na hindi masyado nagpe-pay off, may mga punchline na hindi ganoon kabigat, may mga suntok si Smaglas na hindi gaano tumatama. Ganun eh. Ganun yung story talaga, men. Hindi actually parehas sila ng atake ni MZite na hindi siya masyadong ganong kabigat, hindi ganong ka-epektibo. Pero si MZite kasi iba yung naging naging approach niya from time to time. Umi-score siya, pumupunto siya hanggang sa ma-overcome or ma-outperform niya yung pinakitang performance ni Smaglas, tapos mauunahan na niya yun, lalamang na siya doon. So yun kasi yung naging ko sa round 1 eh. Yun yung naging yun yung naging tingin ko sa round 1. Sa round 2, hindi ko pa alam, pero feeling ko ganun din yung mangyayari kasi same approach lang din naman yung ginawa ni Smaglas dito. Rounds 1 and 2 pares lang naman. Round 2, pero tignan natin, nag-joke pa talaga si Smaglas dito. Pero let's see. Pero yung mga napansin ko in terms of haymakers, punchline, effectivity, yun talaga yung parang lack of kulang talaga kay Smag papunta kay M-Site. Yun, M-Site. Yo! Ang haba na naman ang round mo. Hindi ako desperado kung kaya niribat ko yung mga linya mo. Mali ka ng akala. Pinakita ko lang sa iyo yung mga mali mo sa nakaraan, ngayong ang lakas na ng iyong tama. Kaya itong mga sponsor pa, puta, dinamay pa ni Tokmol. Siya daw yung nauna sa Pubo, bakit kami ang merong music video sa mga mall? At saka putang ina to, kahit si Abra umabot na magpogi ka sa kanya, di doon ka pumunta. Kaya ikaw, tang ina mo, gago. Dito, meron nga kayong side to, pero hindi naman gwapo. Alam mo, swerte ka eh. Kung titignan yung lineup, hindi ka na pinahirapan ni Enigma sa totoo lang. Pero yun mo, hindi mo naka-bracket si Looney at si Tipsy, tapos yung round 1 mo ako lang, na ayon sa mga tao, sa bracket na to wala kang dapat pangilagan. Yung tipong finals ka na agad, ano mo yung wala kang kalaban. Smaglas naman ang laban, di ba? Smaglas, ayaw nila maniwala. Ngayon may sarili ko yung pinilit kong tibayan. Ayoko kasi magkalat ng bayan, mas gusto ko magpakita ng katibayan. At wala ako sa tournament na to kung wala akong karapatan. Hindi niya ako itatapat sa'yo, kundi kita kayang tapatan. Kasi mabilis ka pero isipin mo na Ganda lang. yun. Paano mo may at wala ako sa tournament na to. Ganda ng punto ni
ganda ng punto ni Mzite doon, no? Hindi ka sa akin, hindi niya, basta hindi ka itatapat ni Andigma sa akin kung hindi kita kayang tapatan. Ang ganda nun kasi naalala ko yung review ko sa Motus yun eh, kay Antonym ata yun or kay Calix. Hindi ko matandaan kung ayun yun, pero ang natatandaan ko lang na sinabi ko is hindi naman itatapa kasi parang debut battle kasi ni Calix yun eh. Tapos biglang tinapat kay Antonym. 'Di ba? Undefeated pa si Antonym noong time na yon. Sa pagkakaalam ko yun Antonym versus Calix. Tapos sabi ko noon hindi naman itatapat ni Mzite si Calix kay Antonym kung hindi kayang tapatan, 'di ba? So ang nangyari, 'di ba, nanalo si Calix doon kay Antonym. So yun sinasabi ko sa inyo na na yung punto ko na hindi naman itatapat to kung hindi naman kayang tapatan. Tapos nasabi rin ni Mzite 2016, no. So hindi pa ako nagre-review nito, wala pa akong alam sa battle rap nito. 'Di ba? So ang cute lang, no. Ang galing lang kasi kung ano yung sinabi ko dun sa review ko sa Motus, yun din naman. Tapos connected pa kay Mzite parehas, 'di ba? So props sa atin doon. Wala akong karapatan. Hindi niya ako itatapat sa'yo kung di kita kayang tapatan. Kasi mabilis ka, pero isipin mo na lang, paano mo ma-enjoy ang biyahe kung mabilis ka? Paano mo masasatisfy ang mga babae kung mabilis ka? Paano mo mapaplano na maigi ang iyong pag-atake kung mabilis ka? Paano nila maiintindihan ang iyong sinasabi kung mabilis ka? Ako, kaya ko umisip na madaling paraan kahit hindi ako mabilis. Kaya kong tumapos sa tamang oras kahit hindi ako mabilis. Balanse lang ang bilis at bagal, katamtaman, pero ikaw, di mo alam ang sandali. Di mo yata natutunan na minsan kung sino pa nagmamadali, sino pa yung unang nagkakamali. Di ba tama? O tama! Puro tama ka sa akin dahil ngayong gabi, wala akong balak manaksak na malalim. Bawat bibitaw ako'y walang epekto sa panlabas. Pero sapat sa isip at damdamin, tagos sa iyong puso, sa laman at mga buto. Tandaan nyo sa laban bakit ka gagamit ng panlalait kung mas masakit ang totoo. Aray! Kaya intensyon ang dulot ng salita kapag ang utak ko nangalawang. O ano pakiramdam na naririnig dito sa makatag sinasabi niyong wala lang. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa, yun ang inyong pagkakaalam. Pero ang totoo, pag ako pumasok, bago ako lumabas, kinakain ko yung laman. Ganito pala yung pakiramdam na ganito yung makakatagpo mo sa labanan na hindi ko namamalayan lumalabas yung tunay kong kakayahan. At ang labang to'y masasabi ko lang na pwedeng mapunta sa akin, pwede din sa'yo. Oo, smartless ka ikaw ang magaling, pero mas deserving pa rin ako at 2 minutes lang yan kahit tignan mo. O sige natin, siyempre. Ang galing. Iba pa yung atake ni dito, no? Ang galing, punto pa yung napansin ko lang, no? Rounds 1 and 2 ni Mzite. Punto siya, no? Hindi siya true wordplays, punchline, talaga, punto talaga siya. So, props sa akin yun. Mas gusto ko nga yung punto lang kasi tahimik yung crowd sa ganun eh. Mas ma-absorb ko siya ng maayos, no? Kasi 'di ba, minsan or lagi ko sinasabi sa inyo dinidisregard ko yung yung crowd reaction sa mga ganitong klaseng battle. Magde-depend ako sa kung paano ko inabsorb yung mga ganitong banat. So kapag punto kasi yung ini-spit ng mga battle MCs, tahimik yung crowd eh. Kasi nakikinig yan, iniintindi nila yan. Tapos nag-aantay sila ng kung paano magpe-pay off talaga yung mga ganong kataga, no? So ayan, ang galing lang nun kasi ang kung paano umi-score si Mzite dito is punto. Masasabi ko na mas direkta yung mga atake ni Mzite dito compare kay Smaglas, na masasabi natin na kung tumama man kay Mzite is hindi ganun kabigat. Si Mzite naman dahil yung writtens niya is built talaga para kay Smaglas, mas masasabi ko na mas mabigat pag tumama yung mga linya na yun kay Smaglas, mas mabigat. So plus 'di ba nag-joke pa si Smaglas dun sa round 1 ay sa round 2. So round 2 bigyan ko ng 8 puntos si Smaglas. Isi-same ko yun, guys. Isi-same ko yun. Bakit ko si-name? Meron tayong nakitang choke kay Smaglas. Yes. No? Sobrang minimal nun, and kahit sabi ko nga sa inyo, hindi natin pwedeng i-disregard yun. Kasi tournament to.
Pero minaynusan ko na si Smuggles doon kasi sabi ko nga dahil may choke siya, inamin naman niya 'yon, no. Hindi na siya makakakuha ng perfect 10 for me. Pero kasi sa naging performance ni Smuggles sa round 2, same approach pa rin naman, kulang sa yun, sabi ko na sa inyo, maraming kulang. Hindi ko ibababa eh. Parang ano kasi, parang sobrang baba kasi ng 7 points kung ibababa ko ng ganong puntos si Smuggles doon. So, I think deserve pa rin ni Smuggles. Kahit na nag-choke siya doon, kahit minusan ko, mag-end pa rin sa 8 puntos yun eh. Kasi sobrang minimal nun. Kung pointing system man is, pwede kong sabihin na 8.5, tapos minusan na natin yung choke, gawin nating 8. So, ganyan lang, no? Sobrang minimal. Pointing system, ganun yung papakita ko sa inyo kung gaano ko siya nakikita as minimal, na niles ko pa rin siya na lang, true points lang kasi hindi kasi tayo gumagamit ng pointing system. Pero kapag binaba ko naman sa 7 yung Smuggles, sobrang naman nun, sobrang disrespect naman yun kasi para sa akin sobrang naman yun eh. So ayun, i-8 ko pa rin talaga si Smuggles dito. Hindi deserve ni Smuggles yung 7 dito, even nag-choke siya doon. So minusan ko pa rin naman siya, pero hindi ganun kalaki yung ginawa kong minus doon. So 1 and 2, 8 puntos, so 16 points para kay Smuggles. Sa rounds 1 and 2 naman ni MZite, same lang naman yon. Mas creative, mas on point, mas mabigat lang para sa akin yung mga punto ni MZite, at mas nagustuhan ko yon kasi sa mga ganitong klaseng atake, yung mga punto-punto, mas na-absorb ko siya na maayos, mas naintindihan ko kung paano at gaano kabigat yung mga sinasabi nila sa bawat isa. So yun, for me 18-16 in favor of MZite sa rounds 1 and 2. Umi-score si MZite through punto, na mabibigat na punto. Yung ratings niya kasi, content niya talaga is built talaga yun para kay Smuggles. Yun, round 3. At 2 minutes lang yan kahit tignan mo. O sige na, December ka na. Serving ka na, ikaw na yung panalo, kaya gago uwi na. Yung site nga namin dito, hindi gwapo, pero tangina mo, tuli na. Ikaw, bukin na. Babanggitin ko pa ba? Hindi na siguro. Dito, sige. Tangina mo kasi yung palis ko gago. Ito, alam kong marami ka ng suki ngayon dito. Kaya sa ating dalawa, ikaw yung mas ubod na mabenta. Pero teka, ba't parang nakatulog na kahera na walang nare-resibuan kasi yung sumatotal at halaga ng produkto walang kwenta? Abunado pa nga ako, pero bilang utang na loob ko sa inyong lahat, handa kong suklian niya ng higit pa sa batid yung sapat. Dahil kung ang kabayaran bagsak presyong tapat, sisingilin ko ng walang kapatawaran kahit sinong barat. Parang ikaw, barat ka na, buraot ka pa. Alam mo ba, anak kwento sa akin ni Don Pao, sa lahat daw ng tumatambay sa Pasay, ikaw lang daw yung laging nakikitang iba. Kaya lakas ng dating mo eh. Tuwing parating ka, iniiwasan ka nila. Alam niyo kung bakit, tangina? Mukha daw kasi palaging manghihingi ng 5. Sige ngayon, kung 100 libro ng premyo, tanginang yan sa'yo na. Baka gusto mo, hulugan ko pang palamon sa'yo. Tanginang buraot na to, no? Kala mo takot ako? Tangina, hulugan ba maganda? Baka ngayon pa lang kunin ko na kagad ng buo yun sa kanya, pero wag kang mataranta kasi para ipabarya lang din ulit. Bago ko salpak isa-isa sa bibig mo na parang coins lang, hindi mo gets, bibiyakin ko pa yung tiyan mo pagkatapos parang coins out ng piso ulit. Sige, sabi mo nakaraan, di ba? Yung battle nyo na G-Clown, yung tank twist, dating kakayahan mo ng taglay. Kaso yung bilis, sa utak mong ina-apply. Solid pala. Pero nung nag-sample na kapela na, nauubik pa siya. Tapos ako sasabayan mo? Sa simpleng metro nga, di mo kaya magawa, paano mo sasabayan to? Di ko sinasabing ako yung bihasana sa ganito, pero sana alam mo na kaya kada panti ko may estilo ng ritmo kasi mismo tibok ng puso ko yung beat na sinasabayan ko! Tapos sinasabi mo pa, kahit anong pagmamalalim mo sa battle, kaya mo supportahan ng kanta. Talaga? Tangina paano, sa battle panay kasi nungalingan lang to si Loko. Panay din niyang papuri sa sarili para makakuha ng boto. Kaya tangina magtigil ka walang yaka. Pag ginawa pang kanta lahat ng ganun mong bara, mukha kang kandidatong artist din na sariling jingle niya sa kampanya. Tangina mo. Naku po.
Kaya kahit di mo sa amin aminin, Naku Hilaw, po. ang iyong mga napiling bitaw, magiging litaw na sa battle o kantatang ina mo, walang espesyal sa pagiging ikaw. Ha? Ay, gago, nag-choke si Smug. Nag-choke si Smug, fuck. Pero sige, isa ka lang pasikat. Ano mo, isa ka lang masyado pasikat. Isa ka lang atat na putangin na mo. Masyado ka lang atat mapalapis sa liwanag para lumaki tingin ng tao sa'yo at laging mangibabaw. Pero kung yung papel mo lang dito magpasika-sunog ka, paano kasi nga daw, mali ka ng spotlight na inagaw. Yung smugglers na tinatapatan mo, maglikpayan yung sipat sa ilalim ng sinag ng araw. Oo, tangina mo, kaya ibang level na to, pre. Yung nakakwentuhan kong pagungnon dati, tangina mo, Ninja Turtle na kasi. Ha? Sa dinami na nagbago kung magkain ako ng bago sa gitna. Yung shotgun na double zero kang ang baon dati ngayon, tangina mo, naging proton cannon na bigla. Kaya sige, tangina, kahit ano pang modus-modus o mga hocus-pocus mo, malabo ka pa rin makapuntos, bro. Lumalabang ka lang para sa pride mo, Diyos ko, ako para sa purpose ko. Pero wala akong pake kahit saan ka pa nang galing, nasan ka ngayon at kung saan ka papunta. Dahil alam kong simula pa lang, wala pa tayo sa kalagitnaan, sigurado nang tapos ka. Kaya ano, isa na ba ako sa mga idol na paluluhurin mo? Sige ba, walang kaso sa kaso ko na to. Saksi pa lahat ng mga taong dumalo kahit taga mo sa bato. Pangako ko sa'yo, mapapaluhod lang ako kung nakabulata ka na para lang manalangin sa langit at sa mga impyerno anawa at yung kaluluwa mo. Amen. Tang ina, nag-choke, sayang. Kasi, nahugot ni Smugglers nahugot ni Smugglers yung credence niya. Pero, hindi na naging sapat, no? Hindi na naging sapat yun. Sayang, no? Ito talaga yung choke na to. Ito talaga yung enough para dun sa 7 puntos, no? Kasi yung kanina nag-freestyle siya dun tapos actually hindi ko nga nahalata na nag-choke siya kasi kung hindi niya sinabi na nag-choke siya, putik ano yun sobrang minimal kasi talaga ng choke niya sa round. Parang pwede natin masabi na nahalata, pwede mo sabing hindi, 'di ba? Pero dito sa round 3 malinaw 'yun, na choke talaga 'yun. Tangin na, sayang 'yun, men, kasi momentum na pero nawala bigla si Smugglers. Sayang. Yung round 2 na choke niya, although sinabi ko na nahalata ako yon, pero hindi ko agad yun sinabi na kasi kailan ko lang sinabi yung nahalata ako yung choke niya nung nagsabi siya, 'di ba? Na kasi nag-pause siya tapos sabi niya nag-choke pa ako. Tapos yung round 3 nag-choke ulit pero mas matagal. Wala, sayang kasi akala ko magiging consistency Smugglers from 8 na ibibigay ko, pero sa round 3 possible na hindi pala possible. Ibibigyan ko talaga ng 7 puntos dito sa round 3 kasi ano na talaga, masyado nang matagal yung choke niya at yung mga bara niya is hindi pa rin talaga ganun ka-effective kay M-Site. Yun talaga yung nakikita kong yun talaga yung napapansin kong mga banat ni Smugglers kay M-Site dito sa battle na to. Hindi ganun ka-direkta, masyadong malawak, hindi ganun kabigat, hindi ganun hindi ganun kabigat, hindi ganun. Yung mga haymakers niya is hindi, yung mga punto rin medyo off din for me So, sayang. M-Site. Kahit round 1 lang to, paglabas ng video, magmumukha tong semis. At saka kasi ako, from the heart din. Kaya pag kumakanta, pati yung beat sa ulo ko. Gusto ko yung 100,000 pero mas trip ko ulo mo. Pumusta kayo sa veterano? Kaya walang sisihan kapag natalo tong bet nyo.
Stop to kapag sinunggaban ko yung break ko. Ikaw kwaderno lang, ako venue ginagawa ko impyerno. And I'm burning this place like hell. Knock out to Antimano. Does it ring any bell? Multitasker daw siya. Pero sa akin, malabong, manalo pag sumukat ng letra kasama sukat ng kabaong. Hindi porket nakamulti. Maraming punchline. Yung iba, tirang bahala. Pag ako pumira, isang tama ang nagbumulta yung pinsala. Sige, takbo! Double, triple, walang quadruple, balik sa quadra. Sa tournament, kalawang Hokage, galawang Madara, ako umubos sa chakra. Sa ligang ko, utang na siya naman talaga nagsusulat ng rebat. Pero okay lang, galawang skasta na lang ako, lumalabon ako ng trap. Cavite, maraming salamat sa pagtanggap. Kahit siya ang inyong paborito. Tang ina, biglang rumatrat si MZ sa round 3. Nagrumatrat na si MZ sa round 3. Utang na siya naman talaga nagsusulat ng rebat. Pero okay lang, galawang skasta na lang ako, lumalabon ako ng trap. Cavite, maraming salamat sa pagtanggap. Kahit siya ang inyong paborito. Di ba po kasi ako natatalo sa labas ng Maynila, pero to sanay ng malaglag dito. Pero hulog daw ng langit. Oh, walang ko kontra. Lahat sumang ayon, napaka-consistent ng langit. Dinulog din siya ng ahon. Kaya alam ko na kung bakit napakabilis at napakagaling ng putang ina ito. Dahil ang sports niya daw, drug racing, pauna ang kumuha ng bato. O, smuggler, ako drug leader ng liga. O, drug dealer na kumakain. Kala mo di kita kayang iwanang sa vogue porket sinabi kong di ka makakaskot sa akin. O sayang, nasa iyo pa naman ang talent at rap skills, pero kulang ka sa punchlines at gulang. Para kang brasong nakomang, yung suntok mo, kulang. O nasa na yung smugglers na dating gutom. Puta, parang hindi na siya yan. Halatang nabusog, pilit mang siya'y gutom, may tako, tingin na lang yan. Dahil rap aking talento, iba't ibang aspekto, di lang basta elemento. Ako ang maso ng konkreto, bagsak grado ng perpekto. Ito ang hatol ng ininyero sa tinapos ng arkitekto. Kaya, Shit, welcome sa tang isang ina. buhay. Kung sino man ang mauna sa amin, yung mabaso ng konkreto, bagsak Ang lakas nun, yung inhinyero tsaka arkitekto na ano, lakas nun. sa grado ng perpekto. Ito ang hatol ng ininyero sa tinapos ng arkitekto. Kaya, Galing nun, no? Ang ganda ng reference na yun para sa akin. welcome sa isa buhay. Kung sino man ang mauna sa amin lumabas sa pintuan, tandaan mo, hindi mo lang ako kaibigan, pwede mo rin akong maging kabiguan. Kaya malinaw na para magpaliwanag, di ko kailangan magsindi. O, Smugglers bilang rapper, idol, pero bilang battle MC, hindi. Ulitin ko Smugglers bilang rapper, idol, pero bilang battle MC, hindi. O ngayon, alam nyo na ang labang to'y pwedeng mapunta sa akin at pwede din sa'yo, Smugglers Cattle. Ikaw ang magaling, pero mas deserving pa rin ako. Flip top kataga 3. Strongest round ni MZ, umpisa pa lang, sinabi ko na sa inyo na rumatrat na si MZ dito. Ayun, strongest round niya, and para sa akin, malinaw naman yon. I think malinaw din naman sa inyo yon na yung round 3 is malinaw na kay MZ. Malinis sa performance. The other side naman, nag-choke. Masyado matagal. So, yun. 8-8-7 para kay Smugglers. So, 16-23. Tama ba yun? 23 points para kay Smugglers. Tapos, strongest round ni MZ yun. Rumatrat na siya doon. Naka-kill mode na siya. Naka-monster mode na siya. Naka-A-game na siya doon. So, MZ, 10 points for him. So, 9, 18, 28, 28 to 23. All 3 rounds, MZ. Pero para sa akin, kahit hindi mag-choke si Smugglers dito, or kahit hindi siya nag-choke sa rounds 2 and 3, possible na possible na kay MZ pa rin talaga. Kasi yung round 1, masasabi ko kay MZ talaga yon sa malinis na paraan. Sa round 2, actually, sabi natin walang choke si Smugglers doon, kay MZ ko pa rin ibibigay yon. Sa round 3, sabi natin wala pa rin choke si Smugglers doon, kay MZ ko pa rin ibibigay yon. Kasi mas compact mas compact, mas dynamic, mas effective yung ginawa ni MZ compare kay Smugglers. Mas yung returns ni MZ dito is, sabi ko nga, for Smugglers only, unlike kay Smugglers na may mga references siya na sobrang lawak na hindi natin alam kung tumatama ba yun o hindi, no? So, yun. Parang overall performance na lang talaga MZ So, MZ. Tournament yung laban na yun. Smugglers vs. MZ. Rosario Cavite. Para sa Calabar
Corazon para sa Cavite. Ang boto, 6-1 Uy. para kay Emzay. Maraming salamat, Miss Maglas. Lupet. Okay lang, mabawi ako next time. Salamat. Talaga masyado napaganda, pero okay lang. Time side. Nangyari yan. 6-1 ang layo ah. So, yun. Nagtugtog pa rin sa Spring Fest for Boston Judging. Tambay na tayo, ano ba tayo? Salamat rin mga sa lahat ng sumuporta. Binoto ko si M-Site. Round 1, M-Site, tayo sila. Number 2, yung second round, binigay ko kay M-Site. Yung third round, nawala si Monty, si Simon. Binigay ko kay M-Site. Respeto kay Simon. Tignan natin yung explanation pakinggan natin yung explanation nung isang bumoto kay Smaglas. Pero para sa akin, all 3 rounds talaga yun. I-set natin ng malinis na performance yung kay Smaglas. Tapos ganun yung performance na MZite. Para sa akin, all 3 rounds pa rin. MZite pa rin yun. Ayun, Baraki ng pricing, Matila by Spotify. Para sa akin, dikit talaga yung laban. Sa preference na siguro magkakatanong. Mas naging consistent si M-Site. Pero para sa akin, mas nabigyan ko ng pabor yung high points kasi ng performance sa Spaglas. Mas malakas na high points kay M-Site. Para sa akin, sa magkakapal yung mas malakas ng Spaglas. Siyempre, malakas talaga sa Smartless tayo. Pero para sa akin, ganun na lang talaga sa outside. Ay, sayang, nag-choke yung round ng Smart. Yan ang laban. Sulit. Kaya nung sinabi ni ba yung G-Clown na lumabas G-Clown ba? M-Site. G-Clown. Pero alam naman natin malakas din talaga sa Smartless. Pero yun nga, nag-choke siya nung round. So, binigay ko lahat kay M-Site kasi nga sunod-sunod gusto. Pero props kay Smartless. Yo, ikaw sa Good Vibes. Shoutout sa DBI kay Sana. Tsaka sa... Tsaka yung boto ko binigay ko kay M-Site. Kasi parehas yung mga... Nahirapan nga kami kanina, hindi namin matimbang. Pero binasa ko na lang yung boto ko sa sino yung mas malinis, mas mabigat. Para sa akin kasi mas masakit yung linya side. Pero kung hindi nag-choke si M-Site noon, ay si Smaglas noon, pag hindi siya nag-choke noon, talay natin kung ano pa yung kalabasan mo. Pero yung boto ko kay M-Site. Uy, Mot! Limitless, boto ko M-Site. Kasi mas dominant siya, mas maliit. Pero hindi ko rin Batang-bata ko si Mot dito ah. Ayun, sabi ni Mot dito, kahit malinis daw yung performance ni Smaglas, parang MZite ba rin daw or parang talo pa rin siya. So, parehas kami ng preference ni Kambal Mot. Okay. Batang-bata si Mot dito, parang Totoy. Oh. So, yun yung unang battle sa bracket B. Actually, yung Keja Plasma, mabilis lang yon, parang 17 minutes lang yon, pero hindi ko na yun marireview ngayon kasi nakatatlo na tayo ngayon. Ayoko kasi alam mo yun, mapuno yung utak ko ng mga bara, baka di ko na ma-explain sa inyo, baka di ko na ma-absorb. Pero yung Keja Plasma, pag-aandaan natin yan bukas siguro, mabilis lang naman yan. Tapos yung Rapido Romano, wala naman yan, 'di ba? Kasi alam niyo na kung ano nag-story dyan. So, sa bracket B, 3 battle lang yung marireview natin. So, mabilis lang siguro to. Second round na tayo agad, Looney G-Clown na tayo. Tapos, diba? Nakaka-excite yung tournament na to. So, tignan natin kung anong klaseng laban yung mapapanood natin at marireview natin sa bracket B ng tournament to. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.